Hello, magandang araw sa inyong lahat. Andito na naman ang nag-iisa ninyong Mama Mia para sa panibagong kwento na naman na ating pagsasaluhan ngayong araw. Nako, bago ang nakaka-excite na nakaka-high blood nating kwento ngayon. Simulan muna natin ang lahat sa pagpapasalamat. I'm so grateful kay Lord kasi andito kayo, andito ka pa rin, nakikinig ka pa rin sa akin. Maraming maraming salamat. And syempre, grateful din ako sa iyo kasi nga nag-subscribe ka, nag-click ka pa ng notification bell para lagi ka pang updated sa bawat video na ina-upload natin dito araw-araw. Kayo po ang inspirasyon natin para wag tayong tumigil sa pag-upload, pag-edit at syempre sa pag-record ng mga kwentong kayo rin ang nagpapadala sa ating email. Oo. So sa mga hindi pa po nakakaalam, pwede po kayong magpadala ng sarili nyong kwento ng buhay. Mag-email lamang po kayo mamamiacdo0317 at gmail.com. Huwag nyo rin kakalimutan na bukod sa pag-i-email nyo, pwede rin po kayong mabasa natin ang inyong mga pa-shoutout o di kaya ang inyong mga komento. Comment lang kayo ng comment sa bawat video na ating i-upload. Yan po ang munti naming regalo at munti naming pasasalamat dahil kayo po ay tumatangkilik nitong ating YouTube channel. Maraming maraming salamat po sa inyo, sa mga nagla-like, sa mga nag-aabang, sa mga nag-share pa ng video natin. Thank you so much. And syempre, hello po sa mga taga Doha, Qatar, kay Colasio Entertainment. Hello kay Elizabeth Lagunday. Maraming salamat sa iyo. Pakibati ko raw siya. Ayan, binati na kita ha, Elizabeth. Maraming salamat. Sabi niya, nung unang upload ko pa raw ay nandito na siya. Wow, nakaka-inspire naman ang mga ganon. Maraming maraming salamat po sa inyo. And syempre, kay Leia Antonio, maraming salamat Leia sa iyong comment. Maraming salamat din kay Jenny Kaong. Maraming salamat Josie Vina. Thank you so much. And maraming salamat kay Mary Rose Nartates. Ayun, tama po ba ang pagkabasa ko? Maraming salamat sa iyo. And kay Josephine Valerio, Joanne Beliocelio, Mary Rose, maraming salamat again. John Anthony, thank you very much. Marvy Montesilio, Jeboy Palaboy, Dina Aliparo, Charat lang. Hello kay Maribel Figuracion, maraming salamat sa iyo Maribel. Bebang Pinion, Maricel Sanchez, maraming salamat. Erlinda Lumandog, maraming salamat. Bagay din sa akin yung medyo kulot. Kulot po talaga ako, kaso nauso yung rebond dati, hindi ba? Kaya ayun, nagpapa-rebond na naman ang inyong Mama Mia. Kaya ganitong nangyari sa buhok ko. Hello po kay Shumi, maraming salamat sa iyo. Sabi niya, single daw kuno siya, pero yung Valentine's Day naman niya ay ni-spend niya with her pets, cat and dogs. Hello po sa inyo, yung mga cats and dog mo dyan. Hello kay Joey Arbo, aka Lonely Boy. I'm just a lonely boy. Hello kay Martina Manuel. Maraming salamat kay Grace Bisinilio. Thank you so much sa inyong pakikinig. Rosalinda Dumdum. Ayun, kay Pilyang Anghel, maraming salamat. Naka-follow na raw siya sa ating Facebook page. O nga pala, yung mga hindi pa nakapag-follow ng ating Facebook page, meron pong Facebook page at saka TikTok account si Mama Mia. Mama Mia Cagayan de Oro po. Hanapin nyo lamang po sa TikTok. Ayun. And sa Facebook page po yun. Hello kay Candia, dito na naman tayo. Candia Ariola X de Dios. Ayun, hello po. Marwin, maraming salamat. Colino Dono Vlogs, thank you so much. Jay Ranoy, maraming salamat. Fidigia Acosta, Riza Carlos, happy birthday sa iyo at kay Christopher Ray Tigualo, magbi-birthday raw sila ng bunso niya this coming February 17, Saturday na po yan. And yan po ang birthday ng aking asawa. Aking asawa. Kung sa Bisaya pa, aking bana, ganun. Hello kay Richie Malang. Maraming salamat sa iyo. Beth Eileen Roda Eden, maraming salamat. Nakikinig raw sila araw-araw sa Cherry Garment, Kalibuyo, Tanza, Cavite.
Thank you so much po sa inyong lahat. May Enjoy City Piro. Maraming salamat. Leo Parcotila. Martex. Liza Chen. Ayan, salamat Liza. Sabi niya naiinip raw siya sa greetings lalo na't hindi nababasa ang kanyang pangalan. Ala, sige, basahin na natin para wag kang mainip. Lizzie de Guzman, maraming salamat. Kirstine Grace, thank you so much. Kay Quick Thinker, kay Mary Jane Buena, maraming salamat. Benji Amores, thank you. Julie Rodriguez, ayun. Lolet Esteban, ayan, maraming salamat. Marlene Polidario, maraming salamat. Leslie Villanueva, at sa lahat po ng mga nakikinig sa atin araw-araw, yung mga araw-araw talagang nag-aabang, hello po sa inyo. Maraming salamat po. Nako, ating sisimula ng kwento natin ngayong araw na medyo nakaka-high blood. Oo, unahan ko na kayo. Medyo nakaka-high blood pero sadya pong ikwinento sa atin. Kaya wala po tayong choice kundi basahin. Kasi ganun tayo dito. Kapag may kwentong ibinibigay at kwentong ibinabahagi, atin po yung babasahin sa abot ng ating makakaya. At wag na nating patagalin pa. Simulan na natin ang paborito niyong programa, ang Dear Mama Mia. Bakit ba mahirap umiwas sa tukso? Kahit alam mong posibleng ito ang makakasira ng iyong kasalukuyan maging ng iyong kinabukasan. Bakit ba mahirap magpanggap na hindi ka naaapektuhan sa mga nakahain sa iyong harapan? Sadya bang sa tukso lang natin isisisi ang lahat ng mga pangyayari sa ating buhay? Dear Mama Mia, tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Tim. Mama Mia, ang pinakamalungkot po na bahagi ng buhay ko ay nangyari nung ako ay 12 years old pa lamang. Sabay pong namatay ang mga magulang ko sa isang car accident. Actually, Mama Mia, sakay po sila ng isang bus at binangga po noon ang isang sasakyan na magarang-magara. Ang sabi ng karamihan at ayon na rin sa mga balita noon, Mama Mia, ay malakas po talaga ang impact ng pagkakabangga at yung mga magulang ko ay natapon pa sa unahan ng bus. Kaya naman, hindi na po sila umabot na buhay sa ospital. Wala rin po akong mga kapatid, Mama Mia. Nag-iisa lamang akong anak. Kaya naman naging mahirap talaga sa akin ang mga panahon na yon. Mahirap mawalan ng mga magulang. Mahirap ang maulilang lubos. Pero ano pa nga bang magagawa ko? Paano ko pa nga ba babaguhin ang tadhana ko? Patay na ang mga magulang ko. Kahit anong gawin ko, Mama Mia, ay hinding-hindi ko na yun mababago. Kaya naman, Mama Mia, lumaki po ako noon na malungkot na malungkot. Hindi naman ako ganun nung una. Oo, at hindi naman talaga ako masayahing bata. Oo, at binubuli naman talaga ako sa school. Pero Mama Mia, mas lumala po ang pambubuli na yon nung hindi nga ako nagkaroon na ng mga magulang. Matapos mamatay ang mga magulang ko ay inampun naman ako ng tito ko, kapatid ng papa ko. May asawa siya at meron silang 3 anak. Mama Mia, kahit hindi naman iba ang kanilang pakikitungo sa akin, pero alam ko po sa sarili ko na naiiba talaga ako. Alam ko sa sarili ko, Mama Mia, na hindi po ako parte ng kanilang pamilya. Kaya kahit sabihin pa ni tito at ni tita sa akin na dapat feel at home lang ako sa bahay nila, ay hindi ko po yun magawa-gawa. Ang totoo niyan, Mama Mia, kapag nasa harapan nila ay nagpapanggap po akong maayos lang. Kapag nasa harapan nila ay hindi po ako nagpapakita ng lungkot. Ayoko kasing mag-alala sila sa akin. Alam ko naman na hindi nila ako responsibilidad. Kaya naman ang ginagawa ko na lang noon ay nagpapakasaya ako kapag nasa harapan nila. Sumasali ako sa kanilang tawanan kahit na ang totoo sa loob ng puso ko ay inggit na inggit ako, Mama Mia. Inggit na inggit ako sa mga pinsan ko na buo pa ang kanilang pamilya. Na meron pa silang
ama at ina. Samantalang ako ay wala. Samantalang ako ay naiiwan na mag-isa. Kapag pumapasok na ako sa loob ng kwarto ko ay dun ko na ibinubuhos ang lahat ng sama ng loob ko sa mundo. Bakit ba ganito ang buhay? Bakit ba napaka-unfair? Bakit ba sabay talagang kinuha ang mga magulang ko? At dahil nga sa pangyayaring yon, Mama Mia, ay mas lumala pa ang pambubuli sa akin. Tinawag nila akong wala ng mga magulang, ulilang lubos. Ang sabi pa ng iba kong mga bullies, Mama Mia, kaya raw sabay talaga na namatay ang mga magulang ko ay dahil ayaw nilang may isang maiwan sa akin. Dahil ang totoo niyan ay wala raw gusto na makasama ako. Mama Mia, bukod sa pambubuli noon, ay mahina rin talaga ako pagdating sa klase. Hindi talaga ako magaling. Hindi ko nga alam kung may angkin ba akong galing. Ang naiisip ko na lang noon, dapat matapos ko na yon. Isang araw, habang nasa track and field kami, Mama Mia, at panahon yun ng PE namin, ay alam ko talagang sinadyang tapakan ng isa kong kaklase ang sapatos ko. Kaya naman nadapa ako dun sa field. Nasugatan po ang tuhod ko, Mama Mia. Imbis na teacher ang lumapit, ay isa pong parent siguro ang lumapit sa akin. Napakabata pa nung babaeng lumapit sa akin, kaya ang tingin ko ay baka ang anak niya ay nasa grade 1 o grade 2 pa lamang. Tinulungan niya ako. Tinanong pa siya ng teacher ko kung may maitutulong ba ito, pero ang sabi niya, meron daw siyang dalang alcohol at saka bulak. Yun po ang ginamit niyang pamunas sa sugat ko. Umiiyak ako noon. Hindi ko alam kung dahil ba sa sakit ng damdamin o dahil ba sa hapdi ng sugat ko na binubuhusan niya ng alkohol habang pinupunasan ng bulak na dala niya. Mama Mia, humingi pa siya ng dispensa sa akin. Ang sabi niya ay tiisin ko lang daw para mas madaling malinis at gumaling ang sugat ko. Wala naman akong magagawa noon. Actually, kinakantsawan pa ako ng mga kaklase ko imbis na maawa sila sa akin. Ganun talaga kapag nasa private school ka. Ganun talaga ang mga bullies. Hanggang sa nung matapos na nga niyang punasan, ang sugat ko ay nagpaalam na rin siya sa akin dahil may susunduin raw siya. Mama Mia, hindi ko na natanong ang pangalan niya. Hindi ko alam kung teacher ba siya, substitute teacher, o kung ano man. Hindi ko na alam at hindi ko na siya kilala. Pero kinabukasan ay hinanap ko po siya sa buong school. Hinanap ko siya, baka sakaling isa po siyang substitute teacher. Pero hindi ko na po siya nakita. Hanggang sa makagraduate na nga ako. Nung high school ako, Mama Mia, ay patuloy pa rin ang pambubuli sa akin. Pero naging mas maayos na ang buhay ko dahil kasakasama ko na ang mga pinsan ko sa paaralan. Kaya meron na akong nagsisilbing mga tagapagtanggol. Mama Mia, sabi pa nga ng mga bully ko noon sa akin, ay baka bakla raw ako. Hindi kasi ako umiimik. Tumatahimik na lang ako pagkatapos ay nakayuko. Mama Mia, wala rin talaga kasi ako noong lakas ng loob para lumaban sa mga bullies. Bukod sa lakas ng loob, ay wala rin talaga akong interes. Natapos naman ang high school na medyo okay lang. Nung mag-college na ako, second year ako nung makilala ko si Reyna. Si Reyna, Mama Mia, ay magandang babae. Mabait at mahinhin. Hindi rin siya masyadong palakaibigan. Tahimik din siya katulad ko. Ang sabi pa nga namin noon ay pareho kaming introvert dalawa. Mama Mia, nung una ay hindi ko alam kung papaano ko lalapitan si Reyna. Pero isang araw ay nagkaroon po ng pair activity ang isang subject kung saan magkaklase kaming dalawa. Yung iba ay agad na nakahanap ng pair dahil nga may mga kaibigan na sila sa loob ng classroom. Ako naman ay may mga kakilala pero wala talagang kaibigan. Hanggang sa nung nagtanong na ang guro namin kung sino raw ang wala pang partner.
Kaming dalawa ni Reyna ang nag-grace ng aming mga kamay. Oh, Tim and Reyna, kayo na lang ang mag-partner ha? Since kayo naman ang hindi nakahanap ng inyong mga partners. Nangangantsaw pa sila sa amin noon. Partners daw. Ang sabi pa ng iba ay bagay raw kaming dalawa. Nung una ay naaasiwa at na-awkward pa kami sa isa't isa. Pero habang tumatagal ang activities na yon, Mama Mia, at habang padami ng padami ang ginagawa namin, ay nagkaroon naman kami ng mga pag-uusap ni Reyna. Hanggang sa unti-unti ay hindi na namin namamalayan na nagiging close na pala kaming dalawa. Ang totoo niyan, Mama Mia, yung partnership kasi namin ay buong SEM na po yun. Kaya naman, malaki talaga ang mga oras at panahon na magkakasama kaming dalawa. Hanggang sa unti-unti ay naging kampante na kami. Unti-unti ay nagsishare na rin siya ng kanyang buhay sa akin. Tulad ko, Mama Mia, ay wala na ring mga magulang si Reyna. Yung papa niya ay sumama raw sa ibang babae. Yung mama naman niya ay namatay sa sama ng loob. Mama Mia, alam ko na hindi lang basta namatay ang mama niya. Kasi nung sinabi niya yun ay nalungkot bigla ang kanyang mga mata. Meron ding pagkakataon na nadudulas siya nang sabihin sa akin na ang sarili niyang ina ang kumitil sa kanyang buhay. Naisip ko noon na napakalungkot pala talaga ng buhay ni Reyna. Malungkot naman talaga ang buhay ko pero mas malungkot ang buhay niya. Yung mga magulang ko kasi ay hindi naman naghanap ng iba. Ikinasal din sila. Sa kasamaang palad nga lang ay sabay silang naaksidente at sabay silang kinuha sa akin ng Diyos. Pero yung kay Reyna, pwede naman sanang naiwasan yon. Kung hindi lang siguro ng babae ang papa niya at kung hindi rin siguro sumuko ang mama niya sa laban at pighati ng buhay. Naisip ko nga noon, Mama Mia, ang grabe na ng pagdadrama ko noon meron pa palang mga tao na mas matindi ang pinagdadaanan sa akin. At mula nga nung mag-share na kami ni Reyna sa mga kanya-kanya naming mga suliranin sa buhay, ay mas naging close pa kaming dalawa. Hanggang sa niligawan ko na nga siya, Mama Mia. Nung una ay nakakatawa pa dahil pareho kaming awkward sa isa't isa. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa kanya na may gusto ako sa kanya. Dahil, Mama Mia, ang totoo niya ay natatakot po ako na baka sabihin niya na hindi kami pareho ng nararamdaman. Natatakot ako, Mama Mia, na baka isipin niya na nagte-take advantage ako sa friendship naming dalawa. In short, natatakot po akong masira ang aming pagkakaibigan. Pero buti na lang talaga at nagkaroon talaga ako ng lakas ng loob na umamin sa kanya. Dahil pareho naman pala kami ng nararamdaman. Mahal din kita, Tim. Matagal na. Actually, iniisip ko na nga kung paano umamin sa'yo eh. Kaso natatakot ako. Natatakot ako na baka husgahan mo ako dahil babae ako tapos ako ang unang aamin. Natatakot din ako na baka masira ang friendship natin. Sabi niya sa akin. Nagtawanan na lang kami nung sinabi ko rin sa kanya ang takot kong yun, Mama Mia. Sinabi ko rin sa kanya na yun din ang iniisip ko kaya natagalan ako sa pag-amin ng tunay kong nararamdaman sa kanya. Mahal kita, Reyna. Mahal na mahal kita. Paulit-ulit kong sabi. Nung araw din na yun ay naging kaming dalawa. Wala nang masyadong mahabang ligawan na nangyari dahil kilala na naman namin ang isa't isa. Actually, kami lang nga siguro ang nakakakilala sa isa't isa, Mama Mia. Nagtagal po ang relasyon naming dalawa ni Reyna. Kasi nga mabait siyang girlfriend. Matino po siyang babae. May pagkamahinhin at hindi po siya mahilig na sumasama sa mga barkada o kung kani-kaninong mga lalaki. Mama Mia, nakikita ko talaga na pang wife material ang girlfriend na nakuha ko. Sabi ko nga noon, napakaswerte ko naman. Dahil yung unang girlfriend ko pa talaga
ang naiisip kong gawing asawa sa hinaharap. Mama mia, hindi ko na ma-imagine noon ang buhay ko nang wala si Reyna. Lumipas pa ang maraming taon hanggang sa makagraduate na nga kaming dalawa. At nung makagraduate na kami at makahanap na ng kanya-kanya naming mga stable na trabaho, ay naisip na namin na lumagay sa tahimik. Nag-propose na agad ako kay Reyna, Mama Mia, kahit na wala pa naman akong singsing na nabibili noon. Tumawa pa siya nung sabihin kong to follow na lang yung singsing kapag sinagot na niya ako. So ano yan? Pagiging sigurista, Tim? Kapag ba hindi ako umoo, hindi mo ako bibilhan ng singsing? Pagbibiro niyang sabi. Hindi naman sa ganun, uy. Nice ko lang magtanong sa'yo ngayon na. Tapos wala pang sweldo kaya sa sweldo na ako bibili ng singsing. Pero yung tanong ko, hindi na makapag-antay Sabi ko. Mama Mia, siguro nga tunay din na minamahal ako ni Reyna kahit noon pa man. Dahil agad din naman niyang inoohan ang proposal ko sa kanyang kasal. At nung sumapit nga ang sweldo ay binilhan ko agad siya ng kanyang singsing. Pero hindi kami kaagad kinasal, Mama Mia. Ang ginawa namin ay nag-ipon pa muna kami dahil pareho naman kaming walang ibang aasahan. Oo, yung tito ko ay may iplenedge naman na isang buong lechon. Pero hindi naman pwede na singilin ko siya. At sabihin kong nasaan na yung lechon niya at magpapakasal na ako. Nahihiya kasi ako sa tito ko, Mama Mia. Alam ko kasi na walang naiwan, ni ari-arian o ni pension man lang ang mga magulang ko sa kanya. Kaya silang dalawa ng tita ko talaga ang gumastos para makapag-aral ako. Iginapang nila ako kahit na hindi naman talaga ako opisyal na parte ng kanilang pamilya. Minahal at tinanggap nila ako bilang kanilang anak kahit ang totoo, alam ko rin, Mama Mia, na iginagapang din nila ang pag-aaral ng kanilang 3 anak. Naisip ko nga noon na napakaswerte ko pa rin. Kahit na nawala ang mga magulang ko ay may tito at tita ako na umalalay sa akin, na hindi ako itinuring na iba. Na hindi katulad ng mga napapanood natin sa pelikula ay hindi naman ako minamaltrato nila. Hanggang sa makapag-ipon na nga kaming dalawa ni Reyna. Mama Mia, isa nga po pala sa gusto kong sabihin sa inyo ay tunay pong Maria Clara ang napangasawa ko. Kahit kailan ay hindi po kami lumagpas ni Reyna sa halikan at momol-momol lang. Oo, may mga pagkakataon din naman na nadadala kami ng aming emosyon. Naghihipuan. Meron ding pagkakataon na natanggal ko na ang pang-ibabaw na suot ni Reyna pero hindi talaga kami umabot sa punto na may nangyari ng tuluyan sa aming dalawa. Lagi pong nakakapagpigil si Reyna. Lagi po niyang sinasabi sa akin na tsaka na lang kapag kasal na kaming dalawa. Ayaw daw kasi niyang matulad sa nanay niya, Mama Mia. Ayaw niyang matulad sa nanay niya na pagkatapos mabuntis ay iniwan na lang basta ng kanyang ama. Naiintindihan ko naman ang himutok ni Reyna noon. Naiintindihan ko ang kanyang saloobin kaya naman hindi na ako nagpumilit pa. Nirespeto ko na lang ang girlfriend ko. Oo, Mama Mia, dahil nga first girlfriend ko si Reyna ay pareho po kaming virgin nung mga panahon na yon. Hanggang sa plinano na nga namin ang aming kasal. 1 linggo bago ang kasal namin, ang sabi ni Reyna ay ipapakilala niya ako sa tita niya. Ang tita niya raw kasi ang nagpalaki sa kanya. Wala raw ibang tumayo bilang magulang niya kundi ang tita niya. Ang sabi niya ay pupunta rin daw ang kanyang papa. Oo, iniwan nga siya ng papa niya pero nagsosustento naman ito lalo na nung mabalitaan itong namatay ang kanyang ina. Kung monetary ang pag-uusapan, wala raw pagkukulang ang papa ni Reyna sa kanya. Pero kung emotional support, yung palaging nandyan, ay wala daw po siyang nakuha ni katiting na atensyon mula sa kanyang ama. Kahit na meron pa rin akong lihim na galit sa ama ni Reyna dahil hindi niya ipinahalagahan ang kanyang anak,
ay pinili ko pa ring harapin siya, Mama Mia. Dahil alam ko bilang tatay ni Reyna ay dapat ko pa rin siyang irespeto. Nasa loob kami ng isang restaurant noon. Kaharap na namin ang papa niya at inaantay na lang ang tita niya. Ang sabi niya kasi ay nagpasalon pa raw ito. Nung dumating ang tita niya, Mama Mia, ewan ko ba pero parang may naramdaman akong familiarity sa kanya. Parang nagkita na kami somewhere pero hindi ko matandaan. Pinakilala kami ni Reyna sa isa't isa. Maayos naman kaming kumakain at maayos namang natapos ang dinner na yon. At pagkatapos nga ng dinner, Mama Mia, dun namin naisip ni Reyna na tunay ngang totoo na ang binabalak naming dalawa. Hanggang pagpapakasal na nga talaga ito. At dumating na nga ang araw na aming inaasam. Ang araw ng kasal naming dalawa. Hindi naman masyadong malaki yung gastos namin dahil maliit lang naman ang kasalan namin. Konti lang din ang mga bisita dahil pareho nga naman kaming dalawa na mga introvert. Mama Mia, nung natapos ang kasal namin ay nag-check-in kami ni Reyna sa isang hotel bilang pag-celebrate ng aming honeymoon. Excited na excited talaga ako noon. Ang totoo niyan ay nanood pa ako ng mga pelikula, pati na ng mga videos na tutorial kung paano ba magpaligaya ng isang babae lalo na't kung first time. Nakita ako sa mga pinanood ko, Mama Mia, na hindi pala madali para sa babae ang first time dahil masakit pala ito. Kaya naman, naging handa talaga ako. Bumili ako ng mga bagay na pwedeng makakapagpawala kahit konti ng sakit na mararamdaman ni Reyna. At nung aming honeymoon na nga, Mama Mia, ay sabik na sabik ako sa kanya. Pero pinigilan ko ang sarili ko. Dinahan-dahan ko siya. Inumpisahan ko siyang halikan sa kanyang labi, hanggang sa kanyang leeg, hanggang sa kanyang dibdib. Pero Mama Mia, nung papunta na kami sa exciting part, ay bigla namang umayaw si Reyna. Ang sabi niya, hindi pa raw talaga siya handa. Nadismaya ako noon, pero pinilit ko pa rin siyang intindihin. Ang nasa isip ko ay baka pagod si Reyna sa buong araw na pag-aasikaso namin ng aming kasal. Kaya inintindi ko siya. 2 araw naman kami at 2 gabi doon sa hotel, kaya naman sigurado ako na magkakaroon pa rin kami ng tsansa. Kaso nga lang hindi yun nangyari, Mama Mia. Dahil palagi po siyang umaayaw. Hanggang sa natapos na nga lang ang honeymoon namin, umuwi na kami sa bahay ni Reyna. Ang tita niya lang kasi ang mag-isang naninirahan kaya ang sabi nito ay umuwi na lang daw kami doon para may kasama siya. Sabi niya kapag nawala na rin daw siya ay wala namang ibang magmamana ng bahay na yon kundi si Reyna. Kaya doon na lang kami para hindi na kami gumastos pa. Mama Mia, pabor naman sa akin yon dahil alam ko na mahirap talagang magsimula ng buhay ng may asawa na. Pabor sa akin ang lahat ng yon kaya pumayag ako. Nung unang gabi na nasa bahay kami ni Reyna, ay sinubukan ko ulit na may mangyari sa amin. This time ay mas naging porsigido na ako. Sinabi ko na kay Reyna na hindi na ako makakatiis pa. Mama Mia, naumpisahan naman namin ang exciting part. Nakapasok naman ako sa kanya. Kaso nga lang umingiwi at umiiyak talaga siya sa sobrang sakit. Kaya pinatigil niya ako. Grabe ang frustrations ko noon, Mama Mia. Hindi ko alam. Pilit ko naman siyang iniintindi pero may namumuong galit sa puso ko. Sa totoo niyan, Mama Mia, ay nag-guilty pa ako. Kasi ang iniisip ko noon na kapag nakasal na kaming dalawa ni Reyna, ay unlimited na ang pagminiig naming dalawa. Pero hindi pala ganun. Hindi pala ibig sabihin na kasal na kayo ay palagi nang may mangyayari sa inyo kung kailan mo gugustuhin. Dahil kapag ayaw pa rin talaga ng partner mo ay wala ka rin talagang magagawa.
Kaya naman lumabas na lang ako ng kwarto at pumunta ng banyo para sana magpalamig ng ulo. Para sana ako na lang ang magpalabas ng init ng katawan ko. Pipihitin ko na sana ang pintuan ng banyo, Mama Mia, pero nakita kong bahagya iyong nakabukas. Naririnig ko ang lagaslas ng tubig sa loob. Hindi ko mapigilan na sumilip. Doon ay nakita ko po si Tita Sharon, ang tita ni Reyna. Hubot-hubad ito na nagsha-shower. Nagaham pa siya ng isang kanta na hindi ko maintindihan at hindi ko alam ang kantang yon. Pero Mama Mia, wala po sa kanta niya ang atensyon ko kundi nasa katawan niya. Kahit na halos 15 years o 18 years ang age gap nilang dalawa ni Reyna, ay nakikita ko pong napakaganda pa rin ang kaniyang katawan. Siguro ganun talaga kapag dalaga pa at hindi pa nakakapanganak. Napaka-sexy pa rin niya. Hindi ko alam kung paano ang isang babaeng kasing edad niya ay merong ganoong klase ng pangangatawan. Merong ganoong klase ng kaseksihan. Mama Mia, bago pa man siya lumingon sa kinaroroonan ko ay agad na po akong tumakbo palayo sa banyo. Hindi po yun nakatulong sa kalagayan ko. Ang mga nakita ko sa loob ng banyo ay mas lalo lang nagpainit sa akin. Kaya naman pumasok na lang ako sa loob ng kwarto. Pilit na pinapakalma ang sarili ko. Pilit na pinapatulog ang aking diwa. Pero hindi ko talaga magawa. Mama Mia, mag-aalas 4 na ay hindi pa rin ako nakakatulog at hindi pa rin humuhupa ang init na aking nararamdaman. Kaya naman sinubukan kong kalabitin ang asawa ko. Sinubukan kong galawin siya pero sinipa niya lang ako. Muntik pa talagang masagip ng paa niya ang pagkalalaki ko. Kapag nagkataon, sigurado akong masasaktan talaga ako. Kaya ang ginawa ko na lang ay lumabas na lang ng kwarto. Ang sabi ko ay magpe-prepare na lang ako para sa trabaho ko. 2 araw lang kasi, Mama Mia, ang ginawa kong leave o 3 araw, kasali na ang araw mismo ng kasal naming dalawa ni Reyna. Pero pagkalabas ko, ay maingay na po sa may sala. Nag-e-exercise na si Tita Sharon kasama ang isang video sa YouTube. Mama Mia, sexing-sexy po siya sa suot niyang sando. Nakabra naman siya pero maiksing-maiksi ang shorts niya. Hindi ko alam pero kakaiba na rin ang nararamdaman ko noon. Kaya naman pumasok na lang ako sa loob ng banyo at doon nagsarili at doon nagpapanggap na naliligo. Mama Mia, hindi ko malaman kung bakit ganito ang aking nararamdaman. May guilt po ako sa sarili ko noon. Bakit ba ganito ako? Bakit parang pinagnanasaan ko ang tita ng asawa ko? Pilit kong iwinawaglit ang isipin kong yon. Hanggang sa pumasok na nga ako ng trabaho. Sa opisina, Mama Mia, ay alam na ng lahat na ikinasal na ako, kaya naman naghanda po sila ng pang-congratulatory sa akin. Masaya kaming kumakain pero ang isip ko noon ay hindi pa rin mawala-wala sa nangyayari sa aming dalawa ni Reyna. Binibiro pa ako ng mga kasamahan kong lalaki. Kumusta raw ang honeymoon namin ni Reyna? Alam kasi nila, Mama Mia, na yung girlfriend ko ay hindi ko pa nagagalaw kahit kailan. Alam kasi nila na nire-respeto ko si Reyna. Kaya naman excited silang malaman kung anong nangyari sa unang mga gabi na magkasama kaming dalawa. Mama Mia, nagsinungaling na lang ako. Ayoko naman kasing sabihin ang totoo sa mga kaibigan ng katrabaho ko. Ayokong isipin nila na bano ako pagdating sa bagay na yon. At nung matapos na nga ang kulitan ay merong isang kliyente na dumating.
Ako ang pinaasikaso noon kasi ako naman daw ang expert sa product na kanyang bibilhin. Mama Mia, nasa insurance company po kasi talaga ako. Yung babaeng kukuha ng insurance ay sexy pa at batang-bata pa. Sa tingin ko ay mas matanda lang ito ng 2 taon sa akin. Ang sabi niya ay seaman daw ang kanyang asawa. Kaya kailangan daw talaga nila ng insurance lalo pa't meron silang 2 mga anak. Ayaw daw niya na magkaroon ng problema pagdating ng panahon kung sakali man na may mangyari sa kanya o sa kanyang asawa. Mama Mia, gusto kong i-explain sa kanya ang mga products na meron kami. Pero ang sabi niya, nagmamadali daw siya at mamayang gabi pa ang free time niya. Tinanong pa niya ako kung pwede ko raw siyang puntahan sa bahay nila. Po? Bahay niyo po? Sige po. Huwag kang mag-alala. Marami naman ang kukunin kong insurance. Tsaka kukunan ko rin yung mga anak ko. Kaya malaki ang magiging kita at komisyon mo sa akin. Para ano ba yung pang-taxi mo, di ba? Tanong niya. Tumango na lang ako, Mama Mia. Nag-text ako kay Reyna at sinabi kong gagabihin ako ng uwi dahil meron pa akong kliyenteng kikitain. Nag-okay naman agad ang asawa ko. Mama Mia, nung dumating po ako sa bahay ng kliyente ko, ay wala po doon ang kanyang mga anak. Siya lang po ang natatanging tao doon. Hindi ko alam pero nakaramdam ako ng kakaiba na para bang may binabalak siya. Kaso nga lang kailangan ko po ng sales nang makakota ako. Kailangan ko yun para sa mga komisyon, lalo pa ngayon na may asawa na ako. Mama Mia, inexplain ko sa kanya ang mga insurances na ino-offer namin. Pero siya, sa tingin ko ay wala sa eksplanasyon ko ang kanyang isip. Hanggang sa unti-unti ay hinawakan niya ang tuhod ko. Alam mo, Tim, gwapo ka, simpatiko, at halatang bata pa. Huwag ka na ngang mag-explain kung ano yung pinakamahal, yun ang mga kukunin ko. Pero pwede bang humingi ng kapalit? Diretsahan niyang tanong sa akin. Kapalit? Ano pong kapalit? Tanong ko na nagmamaang-maangan pa. Pwede bang paligayahin mo ko, Tim? Kasi maglilimang buwan na ang asawa ko sa laot eh. Wala na akong aksyon kaya pwede ba? Mama Mia, pinilit ko pang itulak siya palayo pero naging mapilit siya at hinalikan agad ang mga labi ko. Hindi talaga ako mapakali noon. Nag-init bigla ang nararamdaman ko. Siguro ganun talaga, Mama Mia, lalo na kapag kulang na kulang ka sa aksyon. Kapag frustrated ka pagdating sa bagay na yon. Oo, Mama Mia, may nangyari sa amin ng kliyente kong yon. Ang sabi niya, sinadya raw talaga niya na huwag pauwiin doon ang kanyang mga anak. At sabyanan niya pinadiretso dahil ang sabi niya raw ay kailangan niya talaga ng aksyon nung gabing yon. Binigay ko naman sa kanya ang aksyon na hinihingi niya. Lahat ng mga binabalak kong gawin noon sa asawa ko ay sa kanya ko ginawa. Sa tingin ko naman ay satisfied siya dahil matapos ang 3 rounds ay nakangiti lang siya sa akin. At ang sabi ay gawan ko na raw siya ng kontrata bukas na bukas din sa mga pinakamahal na insurances na ino-offer namin. Umuwi ako noon na masaya. Umuwi ako na kahit nagigilty ang puso ko, Mama Mia, ay masaya naman ang pagkalalaki ko. Nang makauwi ako ay masaya rin ang asawa ko. Hinalikan ko siya. Kumain kami kasabay ni Tita Sharon. Pero Mama Mia, ewan ko ba? Nung makita ko ulit si Tita Sharon ay biglang nag-flashback sa akin ang kanyang itsura na nakahubot-hubad sa ilalim ng shower.
Kahit katatapos ko lang noon sa kliyente ko ay hindi ko napigilan ng sarili kong muli na namang mag-init. Nung makapasok na kami ni Reyna sa loob ng kwarto namin, ay agad ko siyang inaya na kung pwede kay may mangyari na sa aming dalawa. Pero ang sabi niya Mama Mia ay pine-prepare pa raw niya ang sarili niya mentally. Reyna naman, Han, hanggang kailan ba ako magtitiis ha? Akala ko pa naman kapag naging mag-asawa na tayo, wala nang pipigil sa akin. Akala ko pa naman, pagbibigyan mo na ako sa mga gusto ko kapag mag-asawa na tayong dalawa. Tanong ko. Pasensya ka na, Han. Hindi pa talaga ako handa. Promise, magiging handa rin ako one of these days. Sabi niya. Pero hindi naman nangyari yon, Mama Mia. Dahil paglipas ng mga araw ay parang roommate lang kaming dalawa ng asawa ko. Oo't magkatabi kami sa kama, oo't nagyayakapan kami, pero hanggang dun lang. Parang mag-boyfriend at girlfriend pa rin kaming dalawa. Samantalang yung tita niya Mama Mia, araw-araw po akong natutukso. Araw-araw po akong tumataas ang libido ko sa aking katawan kapag nakikita ko siya. Ewan ko ba? Hindi ko alam kung hindi ba siya naaasiwa sa akin, pero kung manamit siya sa loob ng bahay ay para bang siya lang ang tao doon. Lagi po siyang nakasando ng mga maninipis na halatang halata at klarong-klaro ang kanyang bra sa loob. Bukod sa sando Mama Mia, ay lagi rin po siyang nakashort ng maiiksi. Tulad ng isang weekend Mama Mia na wala si Reyna dahil may overtime sila sa trabaho at may tatapusin daw. Kaming dalawa lang ni Tita Sharon noon at naglalaba ako. Mama Mia, hindi ko alam kung tama ba ang basa ko. Pero habang naglalaba ako ay nakikita ko sa aking peripheral vision na tumitingin-tingin sa akin si Tita Sharon. Hindi ko alam kung ano ang nasa isip niya pero kakaiba po ang mga tingin niya. Hindi ko alam kung ako lang ang nag-iisip ng mali pero para sa akin ay may mga mali siya ang kanyang titig. Mama Mia, akala ko pa noon ay sa tita niya nagmana si Reyna ng kahinhinan pero hindi pala. Masyadong liberated ito. Pagkatapos kong maglaba ay inaya na niya akong kumain. Ang sabi niya ay nagluto raw siya. Kaya naman sabay na kaming dalawang kumain ng tanghalian. Habang kumakain kami ay hindi ko maintindihan kung bakit iba't ibang mga topics ang binubuksan niya. Ang una niyang binuksan ay kung ilan bang naging girlfriend ko bago si Reyna. Siyempre sinagot ko siya ng totoo. Sabi ko si Reyna lang naman ang naging girlfriend ko. Mama Mia, tinanong niya rin ako kung ilan na ba ang nakasex ko bukod kay Reyna. Nagsinungaling ako Mama Mia. Sabi ko si Reyna lang. Pero sinabi ko rin sa kanya na hindi naman natuloy-tuloy ang sex naming dalawa dahil takot pa si Reyna at ayaw niyang masaktan. Talaga? Naku talaga itong babaeng to. Yung trauma niya hindi lang talaga sa emosyon kundi maging sa pisikal. Ewan ko ba dyan, ano pa bang iniisip niya? Naiiwan mo siya? Hindi naman yun pwede na no kasi kasal na kayong dalawa. Sabi ni Tita Sharon. Hanggang sa tinanong na niya ako Mama Mia sa mga sexual frustrations ko. Hindi ko alam pero ramdam ko na ang dugo ko sa katawan ay napunta na lahat sa mukha ko. Nakakahiya po na sagutin ang mga tanong niya. At isa pa Mama Mia, nakakahiya rin na sa ilalim ng mesa ay nabubuhay po ang pagkalalaki ko dahil sa topic naming dalawa. May init ng mga tanong niya. Paminsan-minsan ay nagsishare din siya ng kaniyang mga experiences pagdating sa kama. Mga experiences na lalo pong nagpapainit ng aking katawan. Buti na lang talaga at dumating si Reyna.
Ang sabi niya ay tapos na raw ang kanilang overtime. Inaya namin siyang kumain. Tumayo si Tita Sharon at kumuha ng ekstrang pinggan at kubyertos. Natigil ang usapan naming dalawa hanggang sa muling nagtanong si Tita Sharon kay Reyna kung bakit hindi pa niya ako pinagbibigyan sa kama. Tita naman, pati ba naman yan pinakikialaman nyo? Nahihiyang sagot ni Reyna. Ano ka ba naman, Reyna? Responsibilidad mo yon sa asawa mo, no? Naku, sige ka. Baka maghanap ng iba yang si Tim. Guwapo pa naman yung asawa mo at marami pang magkakagusto dyan. Sabi ni Tita. Pero hindi yun pinansin ni Reyna at kumain na lang ito. Kinagabihan ang akala ko ay tinablan si Reyna ng mga sinabi ni Tita, kaya naman inaya ko ulit siya, Mama Mia. Pero hindi pa rin siya pumapayag. Hindi ko alam kung anong meron kay Reyna kung bakit ganon. Bakit ba siya takot na takot? Nagsorry naman ako nung nabigla ako nung pumasok ako sa kanya. Sabi ko dadahan-dahanin ko na siya. Kaso hindi pa raw talaga siya handa, Mama Mia. Hindi ko na maintindihan noon ang asawa ko. Sa totoo lang, napo-frustrate na ako at nagagalit na ako. Naiisip kong sana hindi na lang ako nagpakasal kung ganito lang din naman. Mama Mia, don't get me wrong. Hindi naman po ang sex ang dahilan kung bakit nagpakasal ako kay Reyna. Sadyang mahal ko naman talaga siya. Kaso nga lang, Mama Mia, nakaka-frustrate ang ganitong pangyayari sa aming dalawa. Hanggang sa isang araw, Mama Mia, ay hindi ko na po napigilan ang sarili ko. Muling may nangyari sa amin nung aking kliyente, nung may kinuha siya ulit na insurance para naman sa kapatid niya. Sa kanya ko binubuhos ang lahat ng frustration ko kay Reyna at ang pagnanasa ko kay Tita Sharon. Pero hindi pa rin pala naiibsa ng init na nararamdaman ko, lalo na ang pagnanasa ko, Mama Mia. Isang gabi, papauwi na sana ako sa bahay nang biglang tumawag si Reyna. Ang sabi niya ay meron daw silang conference sa Cebu at 2 araw daw yun. Sabi niya, wag ko na lang daw siyang antayin sa pag-uwi dahil dediretso na raw sila ng airport. Tinanong ko pa siya kung gusto ba niyang ihatid ko siya, pero ang sabi niya ay company car daw ang gagamitin nila papuntang airport, kaya wag daw akong mag-alala. Na-frustrate na naman ako, Mama Mia. Kaya nung mag-aya ang isa kong kaibigan na mag-bar, ay sumama ako. Uminom kami. Hindi ako sanay uminom, pero Mama Mia, mataas naman po ang dosage ko sa alak. Kaya hindi pa rin ako masyadong lasing nung makauwi ako ng bahay. Pinagbuksan ako ni Tita Sharon. Nung mabuksan niya ako, ay gulat na gulat siya sa itsura ko. O Tim, ano ka ba naman? Ba't ka nagpapakalasing? Sabi niya sabay alalay sa akin papunta sa loob ng bahay. Pinaupo niya ako sa sofa. Kinunan niya ako ng malamig na tubig at pinainom. Mama Mia, tumabi siya sa akin sa pagkakaupo. Pagkatapos ay kumuha siya ng bimpo at pinunasan ang noo ko. Doon ay hindi ko na napigilan ang init na nararamdaman ko. Agad ko siyang kinabig, Mama Mia, at hinalikan sa kanyang mga labi. Nung una ay tinutulak niya ako. Tim, ano ba? Asawa ka ng pamangkin ko, ano ba? Pagpipigil niya sa akin. Pero hindi ako nagpapigil, Mama Mia. Naging mas mapusok ang mga halik ko. Hinawakan ko rin ang iba't ibang pribadong parte ng kaniyang katawan. Hanggang sa siya na rin mismo ang hindi nakapagpigil. At lumabas na rin sa kaniyang mga bibig ang ungol na kanina pa niya pinipigilan. Hanggang siya na rin mismo ang naghubad ng pangitaas ko at ng pantalon ko. Mama Mia, nung gabing yun ay binigyan namin ng laya ni Tita Sharon ang mga damdamin namin para sa isa't isa. Nung gabing yun ay binuhos ko lahat ng pagnanasa ko sa kanya. Oo, at nakainom ako pero hindi naman ako masyadong lasing.
Alam ko pa rin ang ginagawa ko. Ramdam ko pa rin bawat haplos niya sa katawan ko. Ramdam ko din bawat haplos ko sa kanyang katawan at ramdam na ramdam ko rin ang pag-iisa naming dalawa. Hindi lang doon natatapos ang lahat. Dahil pagkatapos namin sa sofa ay lumipat kami sa kwarto niya. Doon pinagpatuloy namin ang aming pagsasalo sa makamundong pagnanasa namin sa isa't isa. Walang mga salitang namutawi mula sa aming mga bibig. Puro ungol lang ang maririnig mo sa kabahayan habang kaming dalawa ay nagpakasasa sa katawan ng isa't isa. Kinabukasan, Mama Mia, ay nagising ako na yakap-yakap ko si Tita Sharon. Nung magising siya ay tiningnan niya ako tapos ngumiti siya sa akin. Ang ngiti niyang yun ang naging dahilan kung bakit nawala lahat ng guilt na nararamdaman ko. Muli ko siyang kinabig kahit na amoy laway pa kaming dalawa at muli kaming naghalikan. Inaya niya akong mag-shower. Umayag naman ako, Mama Mia, at hubot-hubad kaming dalawa na naglakad papunta sa banyo. Habang nasa shower kami ay dun niya inamin sa akin na nakita niya raw ako nung unang gabi na dumating kami ni Reyna sa bahay niya. Nakita niya raw akong nanonood habang nagsha-shower siya. Mama Mia, doon pa lang daw ay may kakaiba na siyang naramdaman sa akin. Mama Mia, nagpatuloy po ang lihim namin na yon ni Tita Sharon. Hindi lang sa mga araw na wala si Reyna, kundi maging sa mga araw na tulog ang asawa ko sa kwarto, ay pumupuslit ako at pinupuntahan ko si Tita Sharon sa kwarto niya. Walang mga salit-salita sa aming dalawa. Hindi kami nag-usap sa kung ano ba ang relasyon na meron kami. Hindi namin klinaro sa isa't isa kung kabit ko ba siya, kung girlfriend ko ba siya o kung ano ba. Basta ang sa aming dalawa ay pinagsasaluhan namin ang pagnanasa at init na nararamdaman namin sa bawat isa. Mama Mia, nung una, aaminin ko na nakakaramdam po talaga ako ng matinding guilt kay Reyna. Pero habang tinatanong ko si Reyna at habang nagre-request ako sa kanya na may mangyari na sa amin at lagi niya akong tinatanggihan ay nawawala po ang guilt na yon. Lalo pat sa bawat haplos ko at sa bawat paghingi ko kay Tita Sharon ay pinagbibigyan niya ako. Doon ko naisip, nagawin ko na lang kayang pamalit si Tita Sharon kay Reyna pagdating sa kama. Wala namang sinabi si Tita Sharon na siyang piliin ko. Wala rin siyang sinabi, Mama Mia, na iwan ko si Reyna. Wala rin siyang sinabi na sabihin namin kay Reyna ang totoo. Siguro pareho lang kami ng gusto. Siguro katawan lang ang habol namin sa isa't isa. Pero habang tumatagal po, Mama Mia, na may nangyayari sa amin ni Tita Sharon, ay hindi na rin po ako nakikipagniig doon sa kliyente ko kahit ilang beses pa niya ako naayain at akitin. Tanging si Tita Sharon na lang po talaga ang nakakaniig ko. Si Reyna naman ay may mga pagkakataon na hinahalik-halikan ko pa rin siya, pero bihirang-bihira na lang yon. Lalo pat alam ko naman na hindi siya ginaganahan sa akin. Lalo pat alam ko naman na ayaw niya talagang may mangyari sa aming dalawa. Si Tita Sharon po ang dahilan kung bakit hindi kami nag-aaway ni Reyna. Dahil natutugunan niya ang mga pangangailangan ko sa kama. Ang akala ko ay tuloy-tuloy na ganun lang ang magiging papel ni Tita Sharon sa buhay ko. Akala ko, Mama Mia, ay hindi na magbabago pa ang sa aming dalawa ni Tita Sharon. Pero, isang araw, Mama Mia, habang may nangyayari sa aming dalawa, ay nag-ring po ang cellphone ko. Tiningnan ko at si Reyna ang tumatawag pero hindi ko yun sinagot. Nasa kasagsagan pa kasi kaming dalawa ni Tita Sharon ng aming pagtatalik. Sarap na sarap pa kami sa katawan ng isa't isa kaya't hindi ko pa kayang kausapin noon ang asawa ko. Mama Mia, nung matapos kami,
ay tinignan ko ang cellphone ko para tawagan sana si Reyna. Pero mga mahahabang messages po ang natanggap ko mula kay Reyna. Mga messages na humihingi ng tawad sa akin. Doon niya in-explain sa akin ang lahat, Mama Mia. Ang sabi niya ay hindi niya raw talaga kayang makipagniig. Hindi lang sa akin kundi maging sa kung sino mang lalaki. Re-replyan ko na sana siya at sasabihin kong alam kong takot siya, pero binasa ko pa rin ang lahat ng mga messages niya. Mga pagpapasalamat sa lahat ng mga nagawa ko sa kanya. Mga pagpapasalamat dahil minahal ko siya at sinamahan ko siya sa mga panahon na frustrated siya. Sa mga panahon na pakiramdam niya ay mag-isa siya. Mama Mia, naisip ko noon na oo nga't ang dami-dami na naming naging sakripisyo ni Reyna para sa isa't isa. Naging karamay namin ang isa't isa. Pero hindi ko po yun naiisip nung mga panahon na may nangyayari sa aming dalawa ni Tita Sharon. Hanggang sa dumating na ako sa pinakadulong bahagi ng kanyang message. Pagkatapos ng pasasalamat ay pagsusorry naman. Sabi niya ay hindi niya talaga sinasadyang saktan ako. Ang sabi niya, Mama Mia, ay hindi raw talaga siya magkakaroon ng sexual desire sa isang lalaki. Ngayon pa lang daw niya aaminin ang kanyang pagkatao. Ngayon pa lang daw siya lalabas sa totoo niyang lungga. Mama Mia, lesbian po pala si Reyna. Nadiskubre niya yon nung may lumipat sa kanila na galing raw sa ibang branch ng kanilang kumpanya. Isang babae na siyang nagpa-realize sa kanya ng kanyang tunay na pagkatao at ng kanyang tunay na gusto. Mama Mia, dun ko naisip, kaya pala ganun si Reyna. Kaya pala halos sipain na niya ako at halos saktan na niya ako kapag pinipilit kong may mangyari sa aming dalawa. Kasi iba pala ang gusto niya. Hindi pala talaga siya masaya sa lalaki at nandidiri pala talaga siya sa bawat pagkakataon na hinahaplos at hinahalikan ko siya. At lalong nandiri raw pala siya sa sarili niya nung bigla ko siyang pinasok. Nung ikatlong gabi namin bilang mag-asawa. Nagsorry siya sa akin at nag-wish siya na sana ay makahanap raw ako ng babaeng para sa akin. Doon ko naisip, si Tita Sharon. Sinabi ko sa kanya ang mga sinabi ni Reyna. Binasa niya ang mga text messages at niyakap niya ako. At mula nga nung gabing yun, Mama Mia, ay opisyal ng kaming dalawa ni Sharon ang naging parang mag-asawa sa loob ng bahay na yon. Tinext ko si Reyna. Nagsorry din ako sa kanya at sinabi ko sa kanya ang buong katotohanan. Tumawag siya sa akin. Nung una ay galit na galit siya, Mama Mia. Bakit daw sa dami-dami ng babae ay tita pa niya? Minumura-mura niya ako. Ang sabi niya ay umalis daw ako sa bahay nila pero hindi ko yun ginawa. Matapos ang ilang buwan ay nag-text sa akin si Reyna na kung pwede raw makipagkita siya sa akin. Pinagbigyan ko naman siya dahil kahit naman gano'n ay mag-asawa pa rin kaming dalawa. Nung mag-usap kami ay malumanay na siya. Sabi niya, siguro raw ay ginawa lang daw siyang daan para mag-meet kaming dalawa ng Tita Sharon niya. Mama Mia, nagmungkahi pa si Reyna sa akin na sabay raw naming pag-ipunan ang para sa annulment naming dalawa. Which is ngayon ay balak na naming i-file. Si Sharon naman, Mama Mia, ay hindi na po siya magkakaroon pa ng anak dahil sa kanyang edad. Pero masaya po kaming nagsasama bilang mag-asawa sa kanyang bahay. Si Reyna naman ay meron na ring ka-live-in na isa ring lesbian na katulad niya. Masaya na rin siya sa buhay niya. Oo nga't siguro'y nagsimula sa mga mali ang bawat relasyon namin. Pero Mama Mia,
meron pa rin pala talagang mga bagay na nangyayari na sa una kung iisipin mo ay mga kasalanan at pawang walang patutunguhan. Pero kapag napunta na kayo sa mga destinasyon nyo, ay maiisip nyong, kaya pala. Kaya pala nangyari ang lahat ng yun. Kaya pala ganito. Kasi ganito pala ang kahihinatnan namin ngayon. Hindi ko masasabing masayang masaya na ang buhay ko ngayon, Mama Mia. Meron pa rin pong mga pagsisisi. Pagsisisi kung bakit ako nagmadaling magpakasal noon kay Reyna nang hindi ko pa siya kinikilala. Pero naisip ko na siguro kung hindi kami nagpakasal ay hindi rin naman kami magkakakilala ni Sharon. Siya nga pala, Mama Mia, yung babaeng gumamot sa sugat ko nung natapilok ako sa track and field nung 12 years old ako ay walang iba kundi si Sharon. At si Reyna pala ang sinusundo niya noon sa paaralan. Si Reyna ay mula sa ibang section kaya hindi ko siya kilala. Napakaliit pala talaga ng mundo naming tatlo. Hanggang dito na lang po ang sulat ko. Maraming salamat po sa pagbasa at maraming salamat po sa pagbibigay nyo ng oras para mai-ere at mai-share sa iba itong kwento ng buhay namin. Lubos na gumagalang, Team. Nako, Tim, hindi ko alam kung anong iisipin ko sa storya ng buhay mo. Siguro nga ganun talaga. May mga bagay na hindi natin maiintindihan hanggat hindi natin pinagdadaanan. At isa po ako sa mga hindi masyadong nakaintindi sa mga pinagdaanan mo. Ayoko kasi talaga yung mga ganun, Tim. Yung mga may mga extramarital affairs. Ayoko ng ganyan. Pero sa inyo din yan eh, 'di ba? At least it all works out in the end. Ang wish ko na lang sana ay matuloy na ang annulment ninyong dalawa ni Reyna nang sa ganon ay maging legal na ang pagsasama ninyong dalawa ni Sharon. Wish ko na sana ay maging masaya kayong dalawa. Wish ko rin na sana ay tuluyan kang maging masaya. Maraming salamat sa pag-share mo ng kwento ng buhay mo dito sa ating programa. Maraming salamat talaga sa tiwala. At kung ikaw na nakikinig ngayon, kung nagustuhan mo ang sulat na ito ni Tim, please don't forget to click like and then share this video. At kapag hindi ka pa nakapag-subscribe, please subscribe po. Click the notification bell para lagi kang updated sa bawat kwento na ating ibabahagi dito sa ating channel. At kung meron ka pong mga kaibigan na pwedeng magustuhan ng ating channel, please do share din po sa kanila itong ating channel para lalo tayong lumaki. Dahil gaya ng promise ko sa inyo, kapag 50,000 subscribers na tayo, sariling kwento ko naman ang inyong maririnig. Hindi ko pa alam kung paano ko siya i-relay sa inyo. Mag-iisip pa ako kasi nasa 46,000 subscribers na tayo. Less than 4,000 na lang. Nako! At eto na nga. Kwento ko na ang mapapakinggan ninyo. Maraming salamat sa inyong lahat. Kung may sarili kayong kwento, huwag mag-atubiling mag-email sa akin, mamamiacdo0317@gmail.com. Muli po, taos puso akong nagpapasalamat sa bawat isa sa inyo na sumusuporta nitong ating channel. Ako pong muli ang inyong Mama Mia. Magandang araw sa inyong lahat.